Nilabas na ang Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa second window ng World Cup qualifiers at something naman na in-expect natin ito. Maraming umasa na sana makapasok nga si Justin Baltazar sa lineup natin this window, but unfortunately hindi pa nga yun nangyari. Sa malamang same na reason din nung kay Juan last window na bago nga lang siyang sali sa sistema. Napag-usapan na natin yan na nakaraan. Kaya ito nga, naging final lineup natin kontra powerhouse teams na New Zealand at Australia. Binubuo nila Dwight Ramos, CJ Perez, Chris Newsome, Scotty Thompson, Juan Gomez Deliano, Calvin Oftana, Kevin Kiambao, Justin Brownlee, Carl Tamayo, AJ Adu, Quinton Meliora Brown at Junmar Fajardo. Yan ang nga inasahan natin nakaraan pa na 10 original members plus a QMB, then either sa apat na natira sa pool, kina Juan, Troy, RJ at Balti. At si Juan nga nakakuha ng spot na yon. Masaya tayo syempre na nakapasok na siya finally. Daming galit niya na nakaraan hindi siya nasama. Nangihinayang talaga yung mga fans. Sobrang talented kasi na guard, daming kayang gawin sa floor at nakikita rin siyang parte ng future ng programa. Kaya ngayon maraming excited sa magiging debut niya sa Gilas squad na ito. Last na FIBA appearance niya 4 years ago pa. And now, way better na rin ang laro niya sa paghasa ng mga experiences niya sa loob at labas ng bansa. Ito lang din sa PBA sa kanyang unang conference sa liga, gandang numbers kagad, all around, 19 points, 7 rebounds at 7 assists na average ng Philippine Cup. Hopefully sa Gilas din ngayon na madala niya yung ganyang laro niya. Pero yun nga, sa buong team muna tayo, balikan natin. Sa posisyon, meron tayong 5 gwardiya rito, 4 na wings at 3 centers. Okay naman ako ang position, lalo wala pa naman si Kai, kaya magigets mo. Marami lang siguro magka-question yung kay Oftana. Pero again, bago pa lang si Baltazar, so bigyan lang muna natin siya ng chance. Sana this window mapakita ni Calvin yung worth niya sa pag-drain ng mga threes at pagdepensa rin sa perimeter. Sobrang alat niya rin kasi talaga lately, kaya tingin ng mga fans may iba ng mas deserving sa slot niya. Kaya sana na makabawi nga siya ngayon, dahil kung hindi, baka manganib na talaga siya next window. Same din dyan kila Perez at ibang guards natin. Yun lang naman na yung mabanggit natin ngayon sa lineup. The rest, same lang naman ng mga nakaraan. Kaya sa mismong laban na tayo, hindi na tayo nakagawa ng preview pero saglitin na rin natin. Sa laban natin bukas kontra New Zealand, mabigat na lineup ang paparada nila. Ayan yun, may size, may good na scorers at playmakers. Sa katunayan, nandyan din yung 2 best players nila ng huling meeting with Gilas. Si Taylor Britt na naka 19 points, 8 assists kontra sa atin. Then si Jordan nga tayo naman na naka 22 points. Ang init yan that game kahit sino bumantay, sino Tamayo, KQ Dwight, wala. Kaya sana this time, mas ma-handle na yan sila ng mga tao natin. Hindi nyo rin alam, 6 players sa lineup ng New Zealand ngayon yung nasa last na matchup. Well, ang Gilas naman, 10 out of 12 players natin. Kaya close pa rin yan sa itsura ng both teams. Good thing lang para sa Pilipinas, mako-consider na mas lumakas tayo ngayon with QMB at 1. Sina Malonzo at Japeth kasi nawala na mga hindi rin man pinasok that game. Kaya overall, upgrade talaga ito may tuturing. Question na nga lang ay, may impact kaya talaga ito sa chances natin sa rematch. Yung kay QMB, syempre additional na big natin yan compared last time na 2-6 lang yung nagpalitan. Mas okay ngayon, mas may laro rin yan si Q, masipag pa at may depensa. Si Juan din, papalalimin na ito ang guard position natin. Iba rin na mabibigay niya compared sa ibang mga guards sa team. Though crucial nga lang yung first few minutes sa floor para ma-determine ang opportunities niya the rest ng game dahil kilala naman natin si Coach Tim sa mga bago at young players. Kaya abangan pa rin natin. Pero walang duda on paper, mas lumakas talaga tayo kumpara sa huling laban natin kontra Tall Blacks. Yes, hindi pa rin sure win pero at least may better na tayong supporting cast this time. May advantage na rin dahil home court natin. Kaya sana makatulong lahat yon para sa better na chance na maka-upset. Nung last na matchup naman, dumikit din yun kahit natambakan nung una. At the fourth quarter, nagkaroon talaga sila ng legit na chance. Sana ganoon din this game. Pero iba ang maging ending. Makuha natin ng second win kontra sa kanila sa FIBA. Let's see na lang sa actual na laban. Bukas na yan para February 26, 7:30 PM oras sa atin doon sa MOA Arena. Good luck, Gilas Pilipinas!